babasahin ko sa iyo sa aklat ng Katoliko. Wala naman sigurong masama ron. Ayaw mo bang marinig na ako'y maglahad bakit ako umalis sa Katoliko? Palagay ko naman gustong-gusto mo yun eh. Kasi sabi mo nga, ang palatuntunan mo, know the truth. Di ba? Ay alam ko naman, isang abogado ka. Hindi ka hindi ka hahawak ng ganung programa kung hindi mo alam talaga katotohanan. Sapagkat isang abogado ka eh, di ba? Ngayon, ito pong itatanong ko sa iyo, ito po isa sa dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Pakinggan mo po, Attorney Mar. Ito po isa aklat ng The Fate of Millions. Siguro po alam mo na ito kasi abogado ka dyan. Hindi ka mag-abogado dyan kung hindi mo alam to. Kung hindi mo naman po alam, babasahin ko po sa iyo nilalaman ito. Kapiraso lang po ang babasahin kong nilalaman ito. Ito po ang aklat na The Fate of Millions. Ito po ay Credentials of the Catholic Religion. The Credentials of the Catholic Religion by Reverend John A. O'Brien, PhD, LID, the University of Notre Dame, Nihil Obstat, Reverend Edward Miller, Censor Librorum, Imprimatur, John Francis Nall, D.D., Archbishop, Bishop of Fort Wayne, copyright 1938 by John O'Brien, published in USA by our Sunday visitor, Huntington. Bueno, yan po, Attorney Mars. Ang aklat ng Katoliko o Iglesia Katolika Apostolika Romana na pinag-abugodahan mo, na isa po dito sa nabasa ko ang dahilan. Isa po ito sa dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Baka naman, alam ko, maari mong, alam mo ito, kaya mong ipaliwanag to kung ito ba'y katotohanan o hindi. Sapagkat ang palatuntunan mo, know the truth tungkol sa Katoliko. Kaya po, binasa ko na po sa inyo na yung aklat na The Fate of Millions, pati ho yung Nihil Obstat. Ibig sabihin, talagang sinensus ito. Talagang inimbestigahan to. Alam mo naman, abogado ka, alam mo naman ang kahulugan ng Nihil Obstat. Sinensured talaga ito, talagang inimbestigahan. Binasa ko po sa inyo yung imprimatur, si John O. Francis Nall. Alam niyo naman yan, abogado ko yung imprimatur, ibig sabihin pinahihintulutan. Bueno, ito po ang isa sa dahilan na nababasa sa aklat na ito. Bakit ako umalis sa Katoliko? Dito po sa pahina 266 to 267. Ito po, Attorney Mars. Sana po pakinggan mong mabuti at ipaliwanag niyo po, ito ba'y katotohanan? Ito ba'y tama ba ako na umalis sa Katoliko dahil nga dito? O mali ako? Masama yung ginawa ko, umalis ako sa Katoliko, mabuti ito, maganda ito, bakit ako umalis sa Katoliko? Kaya po, ito ilalahad ko sa inyo, isa po ito sa dahilan, bakit ako umalis sa Katoliko at pumasok sa Iglesia ni Cristo. Ito po, Attorney Mars. Ulitin ko ang page 266 to 267, aklat po ng The Fate of Millions. Sa English muna, Attorney, kasi abogado naman po kayo, bago ko basahin sa translation ng Tagalog, ay babasahin ko po sa English para lalo pong maliwanagan po kayo at lalong malinaw sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga Katoliko. Kasi ako po ay talagang nilalahad ko. Saan man ako pumunta, talaga pong hindi ako natatakot, walang sawa po ako. Isinisigaw ko po bakit ako umalis sa Katoliko. At ito po ang isa sa dahilan. Power of consecrating. Ito po kung nagmimisa ang pangapare na consecration. Alam mo na, hindi ko na paliliwanag. The power of consecrating. When the priest pronounces the tremendous words of consecration, he reaches up into heavens, brings Christ down from his throne, and places him upon our altar to be offered up again as the victim for the sins of man. It is a power greater than that of monarchs and emperors. It is greater than that of saints and angels, greater than that of seraphim and cherubim.
Indeed, it is greater even than the power of the Virgin Mary. For while the Blessed Virgin was the human agency by which Christ became incarnate a single time, the priest brings Christ down from heaven and renders him present on our altar as the eternal victim for the sins of man. Not once, but 1,000 times. The priest speaks in law. Christ, the eternal and omnipotent God, bows his head in humble obedience to the priest's command. No wonder that the name which spiritual writers are especially fond of applying to the priest is that of alter Christos, for the priest is in should be another Christ. Sa Tagalog po, Attorney Mars, ang kapangyarihan ng konsagrasyon kung nagsasagawa ng misa ang mga pare. Kung binibigkas ng pare ang mga salita ng pagpapabanal o konsagrasyon, siya ay umaabot sa mga langit. Ibinababa si Kristo mula sa kanyang luklukan at inilalagay siya sa ating dambana upang ihaing muli alang-alang sa mga kasalanan ng tao. Ito ay isang kapangyarihang higit na dakila kaysa kapangyarihan ng mga pare, ng mga hari at ng emperador. Ito ay higit na dakila kaysa kapangyarihan ng sirapin at kirubin. Sa katotohanan, ito ay higit na dakila maging sa kapangyarihan ni Birheng Maria, sapagkat samantalang ang pinagpalang Birhen, ang taong siyang naglagay anyong tao ng paminsan kay Kristo, ibinababa naman ng pare si Kristo mula sa langit. Inilalagay siya sa ating dambana na isang walang hanggang biktima dahil sa mga kasalanan ng tao. Hindi minsan, kundi makalilibong ulit. Ang pare ay nagsasalita, si Kristo, ang walang hanggan at makapangyarihang Diyos, ay nagyuyukod ng ulo sa mapagpakumbabang pagsunod sa mga utos ng pare. Walang pagtatakang ang pangalang naiibigan ng mga manunulat ukol sa relihiyon na ikapit sa mga pare ay ang alter Christos, sapagkat ang mga pare ay gayon at kailangang maging panibagong Kristo. Yan po, Attorney Mars. Yan po ang dahilan. Isa lang po yan sa dahilan. Ba't ako umalis sa Katoliko? Ano sa palagay ninyo, Attorney Mars? Totoo ba yan na pagka nagkukonsagra ang pare, sa pagmimisa ay nakakarating siya sa langit? At mula sa langit daw, sa luklukan ay ibinababa si Kristo at inilalagay sa altar, sa dambana. Totoo ba yun, Attorney? At ang kapangyarihan daw yan ng pare ay talagang higit pa sa mga anghel. Kapangyarihan higit pa sa mga hari, sa mga emperador. Higit pa kay kerubin at arkanghel. Higit pa sa mga anghel. At higit pa raw kay Birheng Maria. Bakit? Si Maria daw ay minsan lang ilinuwal si Kristo bilang tao. Minsan lang yun. Pero ang mga pare daw ay libo-libong beses na ibababa si Kristo mula sa langit at ilinalagay sa altar. Kaya yung kapangyarihan daw yun ng pare, higit pa kay Maria. Kasi si Maria minsan lang ipinanganak si Kristo. Pero ang mga pare daw, makalilibong ulit si Kristo na ibinababa ng mga pare mula sa langit at inilalagay sa mga altar. At sinasabi raw ng mga pare na si Kristo na makapangyarihang Diyos ay yumuyukod ng ulo sa mga pare at buong pakumbabang sumusunod sa utos ng pare. Attorney Mars, sa palagay ninyo katulad ko na malinaw naman ang aking pag-iisip, ako po'y naniniwalang normal lang pagkatao ko. Pero sa narinig kong yan sa mga pare, palagay ko panahon na ako para umalis ako dito sa Katoliko. Isa po iyan na kalapastanganan na aral o doktrina ng mga Iglesia Katolika
na siyang inaabugaduhan mo sa mga pare na di umunoy ang mga pare ay nakakarating sa langit. At si Kristo na makapangyarihang Diyos, Christ, the omnipotent God, bows his head in humble obedience to the priest's command. Biro mo, inuutusan lang si Kristo. At, Panginoon ko Diyos, nakapangingilabot, attorney. Kaya pakisagot mo nga, pakipaliwanag mo ito. Kayo ni paring yung isa pang Kristo na yung kasama mong pare dyan, isa pang Kristo yun, di ba? Alter Kristo yun. Attorney, kung hindi mo kayang sagutin, yung paring kasama mo, nakapangingilabot, isang kahambugan. Ano bang palagay nitong mga pare? Si Kristo kalad ka rin? Na kung saan niya gustong kalad ka rin, susunod si Kristo? Biro mo, ang bigat na kapangyarihan ng pare yan. Di yata't nakakarating sa langit ang mga pare. Abay, dahil sa normal ang isip ko, hindi ko maubos maisip Baka maloko ka kung pagka sinundan mong bakit naman ang pare nakakarating sa langit. Baka masira lang ulo mo Bakit ang pare yinuyukuran ni Kristo? Yumuyukod raw ang si Kristo raw, yumuyukod ng kanyang ulo bilang pagsunod. Buong pakumbabang sumusunod sa utos ng pare. Biro mo yan, ginawa pang alila si Jesus ng mga pare. Attorney Mars, wag po kayong magagalit. Isa po yan sa dahilan bakit ako amulos sa Katoliko. Sige nga po, kasi palatuntunan mo, know the truth. Know the truth. Ito po, ako naman, balitang katotohanan. Kaya po, yan pong binabalita ko sa inyo, totoo yan. Nababasa po yan sa aklat ng Katoliko. Kaya, ito ngayon, sagutin mo ngayon sa pamamagitan ng palatuntunan mo kung totoo yan. At magtulong kayong dalawa ni isa pang Kristong ni kung tawagin nyo si Father Abi. Nasabi nga ni Angeles, ay paborito niya yung sinabi ni Abi na sinitas daw dun sa sinabi ni Agustin na hinanap kita. Hinanap raw ang Diyos pero hindi kita masumpungan. Bakit? Ikaw pala niyan nasa loob ko na. Baliktad po yan sa aral ng Diyos. Sa Mateo 5:8, mababasa po ninyo na mapalad niya ang mabuting puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ayan, si Kristo may sabi niyan. Pagka mabuti puso mo, makikita mo ang Diyos. Yung paring si Abe, sabi ni Angeles, hindi makita ang Diyos kasi nasa loob na rin ng puso. Baka marumi puso, kaya hindi makita ang Diyos. Bueno, binabanggit ko lang po yan, attorney, para ibig sabihin, magkaroon kayo ng basis talaga na bakit ganun, bakit ganyan ang Katoliko. Bakit maaring hindi po nyo yan alam Kaya ako mismo, sinabi ko na sa inyo sa una, na ako naman, naniniwalang alam nyo yan sapagkat abogado kayo At alam ko na ang isang abogado, bago humawak ng kaso, inaalam lahat yung kaso para malaman niyang isasagot lahat dun sa kaso. Alam niya ang estratehiya. Sana po alam nyo yan. Aklat po ng Faith of Millions. Ino-offer ko po sa inyo yan na alamin po ninyo, itinatanong ko sa inyo yan. Ako ba ay tama na umalis sa Katoliko dahil dyan? Mali ba ako, Attorney Mars? Bueno, kailangan malaman ang katotohanan, Attorney Mars. Isang kahambugan, kayabangan, kalapastanganan yan, Attorney Mars. Sabi mo nga, dakilang pamumusong yan ng mga pare. Masama yun. Yan ang talagang blasphemy. Alam mo naman, isa kang abogado. Blasphemy. It is a religious crime. Sa panahon ni Moises, ni Kristo, ay pinapatayan ng mga Hudyo.
Imagine si Jesus na kinikilala niyong Diyos ay buong pakumbaba, yumuyukod sa utos ng pare.